Hi guys, narito ang ika-71 kabanata ng pagbalik sa nakaraan ng makapangyarihang mandirigma at strategies. Tara at simulan na natin ang kwento. Mansyon ng City Lord, sabi ni Lanro, Nieli, sa tingin mo ba ay maganda ang suot ko? Maganda man o hindi, ano naman ang kinalaman ko? Sabi ni Nieli, hindi ko naman intensyon na pintasan ka, binibining ko yan, pero bakit mo ako sinusubukang lapitan? Tingnan mo itong damit ko, isang tingin mo pa lang, alam mo nang mahirap ako. Sabi ni Lanro, kahit ordinaryo ang hitsura mo, masasabi ko sa espiritu sa iyong mga mata na mabuting tao ka. Bukod pa rito, mayroon bang sinuman sa buong lungsod ng Glory na maglalakas loob na maliitin ka ngayon? Iba ka sa mga mayayaman na palaging nakapalibot sa akin na parang langaw. Alam mo, tama ang pagsusuri ko sa mga tao. Biglang nawala ang ating bida. Natigilan si Lanro sa pagsasalita dahil wala na ang ating bida. Follow mo na sa kanya. Makikita ang mga manggagawa na nag-aayos sa nangyayaring piging. Sabi ni Zion, sabi mo ay inutusan ka ni Ama na dalhin ako rito. Ano ang ginagawa natin sa sekretong silid ng mansyon ng City Lord? Nieli. Malapit nang magsimula ang piging. Sa sandaling kumilos tayo laban sa banal na pamilya, tiyak na susuklian nila tayo ng lahat ng maruruming pamamaraan nila. Kapag nangyari iyon, hindi na natin makontrol ang sitwasyon. Pero ano naman ang kinalaman nito sa pagpunta natin dito? Kayo, may hinampas ang ating bida. Lumabas ang isang barrier, habang nasa loob si Zion. Sabi ni Nieli, ito ay ayos ni Ama-in-law. Sabi ni Zion, palabasin mo ako, dali. Paano ako magtatago mag-isa? Sabi ni Nieli, pasensya na, pero hindi pwede. Kapag sinimula ng banal na pamilya ang pagganti, ikaw, bilang ang pangunahing babaeng descendant ng pamilyang Niebe Hangin, ang magiging pinakamadaling target. Ikaw ang pinakamalaking kahinaan natin, kaya dapat kang manatili rito. Huwag kang mag-alala, isang simpleng banal na pamilya lang sila, hindi sila makakapagdulot ng malaking problema. Hintayin mo lang ako sandali. Babalik ako agad. Sabi ni Zion, bumalik ka rito agad. Kung hindi mo ako palabasin ngayon, huwag ka nang maghahanap sa akin. Habang nakatingin lang si Zion, mabilis nang nakaalis ang ating bida. Pumadyak-padyak siya sa lupa. Sa isip niya, paano ako naloko ng ganito ni Nieli? Wala nang paraan para makalabas ako ngayon. Walang paraan para masira ang barrier na ito, hihintayin ko na lang na mawala ito sa sarili nitong loob ng 3 araw, pero mag-aaway sila ngayong gabi, kung ang ama o si Nieli ay mapapahamak. Habang lumuluha si Zion sabi niya, sana ay ligtas kayong makabalik. Habang nagkakasiyahan ang mga bisita maririnig ang mga ingay, ang pangatlo sa pinakamalakas ng pamilyang Niebe Hangin, Yeziu ang pang-apat sa pinakamalakas ng pamilyang Niebe Hangin, Yeshuo, tala ng may akda, paumanhin. Noong una, nagkahalo ang larawan ni Yeshuo at Yeziu, ang magagawa ko lang ay isulat ito ulit, isang bagong tauhan ang lilito. Sabi ni Nieli, Sir, nagkita na ba tayo dati? Sa isip niya, kakaiba naman ito, hindi ko siya kilala. Tumawa ang matanda, malamang hindi, pero kilala kita. Sabi ng matandang Yeshu, si Lord Yeshuo ito, ang leader ng lihim na unit. Matagal na kitang binabantayan. Nakakagulat, nasira mo ang limitasyon ng Red Soul Ocean. Ang pag-abot mo sa ganitong antas ay lampas sa inaasahan ko. Mukhang dapat na mag-retire na kami, mga matatanda. Sa inyo na ang kinabukasan, mga kabataan. Sabi ni Nieli, Sir, nagbibiro lang po kayo. Malakas pa naman po kayo kahit matanda na. Kailangan pa rin po namin ang pangangalaga ninyo, mga kabataan. Dagdag pa ni Nieli, ito po ay kaunting pasasalamat ko, na bahagyang lang nagpapahayag ng aking paggalang. Sana po ay tanggapin ninyo ito ng may kasiyahan. Naglabas si Nieli ng ilang bato. Ano ito? Mga scarlet blood crystals. Hindi makapaniwala ang matanda. Tanggapin mo na lang. Tinanggap ko na rin. Sabi ng matandang Yeshu,
Kung hindi mo tatanggapin, baka mailang si Nia Lee. Tumawa ang matanda. Sa ganoong kaso, tatanggapin ko ito bilang paggalang. Sa isip ng matanda, ginagawa niya siguro ito para kay Zion. Talagang hindi siya nagdadalawang isip na gumastos ng malaki. Habang nakatingin lang ang patriarch ng Sacred Family, dumating na ang mga eksperto mula sa bawat marangal na pamilya. At nakaupo na sila sa mga lugar na inihanda para sa kanila. Tapos, nasaan ang mga mula sa Snowwind family? Kahit si Yeshuo ay dumating na. Sa mga elder, sila lang ni Yeshuo ang nandito. Ang pamilya natin ay nakaupo sa gitna rin. Kitang-kita tayo ng lahat ng pamilya. Anumang galaw natin ay mapapansin ng lahat ng pamilya. Sa isip ni Nia Lee, nandito na si Ninger at ang pamilya niya. Pinakita si Ninger at ang kanyang ama habang kumakain. Nandito rin si Lupiao. Kailangan ko silang lapitan mamaya. Sabi ng ama ni Lupiao, uminom ka. Sabi ni Lupiao, bata pa po ako. Lumingon-lingon ang ating bida. Lumakad siya. Nakita niya ang kanyang pamilya. Sabi ng patriarch, Little Lee. Sabi ng patriarch, hindi ko akalain na ang dalawang mahahalagang tauhan ng Snowwind family ay magalang na nakikipag-usap sa iyo. Sabi ng kanyang ama, narinig ko na ang City Lord ang iyong biyenan. Biyenan ko na rin ang City Lord, haha. Sabi ni Nia Lee, ama, patriarch, grand elder, may malaking mangyayari siguro ngayong gabi. Maaari ko bang ipagkatiwala sa inyo ang pag-aalaga sa mga miyembro ng angkan? Inaasahan ko na, hindi simple ang handaan na ito. Ipagkatiwala mo na sa amin. Sabi ni Nia Lee, Duan Jian, sumama ka sa akin. Sige po. Pagsang-ayon ni Jian, naglalakad silang dalawa, mahina. Ngayong gabi, kapag nagsimula na ang labanan, ituon mo ang atensyon mo kay Shen Hong. Kahit hindi mo siya matalo, bantayan mo lang siya at panatilihin siyang abala. Naiintindihan ko po, sagot ni Jian. Shen Hong. Sabi ni Jian, sino po siya? Reaksyon ni Nia Lee, ha? Sa isip ng patriarch ng Sacred Family, bakit lagi na lang nasa transformed state ang pakpak na iyon? Nagpapakita ba siya ng kanyang demon spirit? Habang ang bawat isa ay may kanya-kanyang iniisip at intensyon, nagsimula na ang handaan. May nakitang mag-ama. Sabi ng ama ni Ninger, Young Master Nia Lee. Gumalang ang ating bida, magandang gabi po, Tito Xiao. Sabi ng patriarch, pamangkin, maraming salamat sa pag-aalaga kay Ninger. Sa isip niya, ang aura ng dalawang kabataan na ito ay hindi masusukat. Sabi ni Nia Lee, masyado na po kayong magalang, Tito. Magkaibigan po kami ni Ninger. Pwede po kayong maging komportable sa pakikipag-usap sa akin. Dahil unang, pagkikita natin, ito ay kaunting pasasalamat ko, na bahagyang lang nagpapahayag ng aking paggalang. Sana po ay tanggapin ninyo ito ng may kasiyahan. May binigay ang ating bida na isang maliit na treasure box. Namangha ang tito ni Ninger, nanlaki ang mga mata, ito ay. Pinakita ang laman ng ibinigay ng ating bida. Naglalaman ito ng napakaraming elixir. Nakasilip din ang ibang elder ng pamilya ni Ninger, ang daming bote ng top-grade elixirs. At may scarlet blood crystals pa. Para kay Xiao Yunfeng, bakit wala akong mabuting anak na babae? Sabi ng patriarch, pamangkin ni Lee, paano ko naman matatanggap ito? Sabi ni Nia Lee, kamakailan, malaki ang naitulong sa akin ni Ninger, kaya ito ay pwedeng ituring na pasasalamat din. Huwag ka nang mahiya. Nakangiti lang ang ating bida habang nakatingin kay Ninger. Habang ganun din si Ninger. Sa isip ng patriarch, narinig ko na malapit si Nia Lee kay Yezayan, normal lang sa mga maharlika ang maraming asawa. Sabi ng patriarch, tatanggapin ko na. Sa isip niya, bukod pa rito, si Nia Lee na ang number 1 genius ng Glory City, hindi masasayang si Ninger sa kanya. Tumawa ang ating bida, Nia Lee, Xiao Ninger. Habang nakatingin lang ang patriarch ng Sacred Family. 2 beses na nasugatan ng malubha ang anak ko dahil sa inyong dalawa.
Nakakainis. Sabi ng patriarch ng Sacred Family, Shen Shu. Sabi ni Shen Shu, Kuya, dalhin mo si Shen Yan doon at subukan ang lakas ng pakpak na iyon. Alamin din kung ano ang relasyon nila. Baka sakaling ma-recruit natin siya. Sabi ni Shen Shu, Opo, pero, bakit nakatingin siya sa iyo? Dumating na ang pinatawag ng patriarch ng Sacred Family. Sabi ng patriarch ng Winged Dragon Family, nagpadala ng tao ang Sacred Family. Nagulat ang mga elder ng pamilya ni Ninger. Sabi ng matandang Yeshuo, isang Black Gold rank warrior. Tutulungan ba natin si Nieli? Sabi ng matandang Yeshu, ang batang si Nieli ay hindi pa natatalo. Mag-oobserba na lang tayo. Sa tingin ko, madali lang kay Nieli ang sitwasyon, at saka, magandang pagkakataon ito para malaman natin kung gaano kalakas ang binatang iyon. Reaksyon ng matandang Yeshuo, oh, ganun kakatiwala kay Nieli. Naghaharap ang dalawang panig. Sabi ng lalaking walang salamin, narinig mo na ba? May kasunduan sa kasal ang Winged Dragon Family at Sacred Family. Sabi ng lalaking may salamin, pero ngayon, gusto ng Winged Dragon Family na bawiin ang kasunduan. Sabi ng lalaking walang salamin, kaya bang hayaan lang ng Sacred Family iyon? Sabi ng lalaking may salamin, kaya nga pumunta si Young Master Shenfei para bisitahin sila. Sa huli, sabi ng lalaking may salamin, si Young Master Shenfei ay malubhang nasugatan ni Xiao Ninger, at kinaladkad palabas. Sabi ng lalaking walang salamin, paano nangyari yun? Si Shenfei ay isang gold-rank demon spiritualist. Ang Sacred Family ay medyo malas nitong mga nakaraang panahon. Hindi ba't walang awa ang Winged Dragon Family na sipain sila habang sila ay nasa lupa? Kalokohan. Ang gagong si Shenfei ay gumawa ng maraming kasamaan, at dapat na matagal na siyang nagdusa. Si Xiao Ninger ay isang napakahusay na bata. Bakit siya mapapahiya sa kamay ng walang kwentang si Shenfei? Sabi ni Shen Shu, Xiao Ninger. Sabi ni Shen Shu, noong nasa academy pa tayo, nakita na nagiging malapit sa ibang lalaki sa likod ni Shenfei. Ngayon, hayan, lantaran na. Sabi ni Ninger, anong kalokohan ang sinasabi mo? Ang ginagawa ko, Xiao Ninger, ay wala kang pakialam. Sa isip ng patriarch, inaasahan ko na, dahil ininsulto natin ang Sacred Family, nandito sila para maghanap ng gulo. Pero dahil pinapanood tayo ng lahat, ano ang gagawin nila? Sabi ni Shen Shu, aba, nasaktan ko ba ang damdamin mo? Hahaha, kung ayaw mong malaman ng iba, hindi mo dapat ginawa. Pinapanood ng mga eksperto mula sa lahat ng pamilya. Ngayon, ilalantad kita bilang isang malanding babae. Sabi ni Ninger, ikaw. Tumawa si Shen Shu, ano? Akala mo ba ay nagkakamali ako? Ang kasunduan sa kasal ninyo ni Shenfei ay nasaksihan ng mga patriarch ng dalawang pamilya. Gusto mo pa rin bang bawiin ang kasunduan? Talagang akala mo ay mapaglalaro mo ang Sacred Family natin. Mas mabuting sumama ka sa akin. Kung sasama ka sa akin sa Sacred Family, pwede nating isaalang-alang na tapos na ang usapan, kung ayaw mo. Sabi ni Shen Shu, hindi na ikaw ang magdedesisyon. Sabi ni Nieli, bakit ka ganyan? Ang pagpapakasal ni Ninger sa pamilya ninyo ay desisyon niya. Pipilitin mo ba siya? Dagdag pa ng ating bida habang naglalabas ng aura, mabait si Ninger, kaya hindi kanya sasaktan. Pero iba ako, kapag nakakakita ako ng mga taong gaya mo na nangangailangan ng bagbog, hindi ko mapigilan ang sarili ko. Biglang may humakbang. Habang nagulat si Shen Shu. Sabi ni Shen Shu, ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Sabi ni Shen Shu, ang pagbugbog sa isang babae, anong klaseng lalaki ka? Sa nakaraang handaan, ang batang ito ay naglabas ng espada at handa ng pumugot ng ulo. Kapag nagwala na siya, hindi mo na alam ang gagawin niya. Sabi ni Ninger, Nieli. Sa isip ni Ninger, salamat sa Diyos at nandito ka. Sabi ng tito ni Ninger, kayong dalawa.
Pwede bang tigilan na natin ang pag-aaway? Magsisimula na ang handaan ng City Lord. Biglang sumigaw si Shenshu. Tumawa si Shenshu. Inaasahan ko na, wala kang hiya. Dahil ginawa mo na, hindi ka dapat matakot na tawagin ka sa ginawa mo. Sabi ni Shenshu. Akala ko pa naman ay ipagtatanggol ka ng iyong kabit. Nakakagulat naman. Sabi ng ating bida. Hindi ko na kaya. Bugbugin mo siya. Sabi ni Jian. Sige po. Humakbang na si Jian papalapit kay Shenshu habang nakabuka ang mga pakpak. Panganib. Napansin ito ni Shenyan. Gumawa ng pag-atake si Shenyan. Sabi ni Shenyan, binata, hindi maganda ang iyong galit. Biglang tumingin si Jian kay Shenyan. Sabi ni Shenyan, ang bata pa ay may ganitong lakas. Sa isip nito, gagamitin ko na rin ang buong lakas ko. Ginamit na nga ni Shenyan ang kanyang buong lakas. Parang walang nangyari sa braso ni Jian. Sa isip ni Nieli, isang black gold ranked expert. Pero bukod kay Shen Hong, walang makakatalo kay Duan Jian. Hindi natinag. Sa isip ni Shenyan. Bata pa rin ang bata. Kahit may kakayahan siya, masyadong mayabang siya. Sa isip niya, akala mo ba, na nilalaro ko lang ang kamay mo? Gagamit ng skill si Shenyan. Boom! Sabi ng matandang Yeshu. Fiery palm. Shenyan, tigilan mo. Sabi ng matandang Yeshuo. Tigilan mo na, gusto mo bang patayin siya? Ang init. Ang bata pa ay ganito nakalakas. Dapat siyang maglingkod sa Glory City. Ang paggamit ng Sacred Family ng ganitong nakamamatay na galaw ay napakasama. Fiery palm. Ginamit na ang skill kay Jian. Nasunog lang ang damit ni Jian. Seryoso ang mukha ni Shen Yan sa ginagawa niya. Bigla itong tumawa, habang seryoso na si Jian. Sabi ni Shen Yan, ang fiery palm ko, ay kaya pang sunugin ang purong bakal. At matuno, sabi ni Jian, huwag kang makialam. Naalis ni Jian ang pagkakahawak sa kanya ni Shen Yan. Sabay biglang hinawakan din ni Jian ang braso nito. Sa isip ng patriarch ng Sacred Family. Ang pagtiis sa fiery palm gamit lang ang katawan. Hindi ko kaya iyon. Maaaring ang lakas niya ay nasa. Sabay tuhod ng malupit ni Jian. Kay Shen Yan, sa sakit ay napaluwa ang mga mata ni Shen Yan. Namuti ang mga mata nito. Habang pinagmamasdan lang ito ni Jian. Nagulat ang dalawang matandang Ye. Ganun din ang ibang nakakita. Sabi ni Nieli, Duan Jian, huwag mong patayin. Sumang-ayon si Jian sabay tutok niya ng kamay kay Shen Yan. Gamit ang soul force nilagyan pa ng pressure ni Jian si Shen Yan idinidiin sa lupa. Biglang lumapit si Shenshu. Nanlaki ang mga mata nito. Nasa harap na niya si Jian. Sabi ni Jian, para kang isang masamang babae. Kinasusuklaman kita. Boom! May tinamaan ng lintik. Lumipad si Shenshu nang mabilis at tumama ito sa poste. Bumagsak na ito sa lupa sabi nito, ikaw. Kahit ang ama ko ay hindi pa ako nasasaktan. Sabi ni Jian, habang naglakad pa palapit kay Shenshu. Pagkatapos kitang itapon, pwede kang magreklamo sa ama mo. Nakalapit na si Jian kay Shenshu. Sabi ni Shenshu, huwag. Biglang may tumunog na kapa. Sabi ng patriarch ng Sacred Family. Bata, dapat may paraan para makawala ang iba. Dagdag pa ng patriarch. Si Shenshu at Shen Yan ay gumawa ng maraming kasalanan ngayon. Humihingi ako ng paumanhin para sa kanila. Nakatingin lang si Jian. Kaya niyang tiisin iyon. Nakatingin si Jian sa ating bida sa isip niya. Master, umiling. May tumakbong isang kawal. Miss Shenshu, sabi ni Jian. Sige. At dito nagtatapos ang kabanata. Maraming salamat po.